bilang tugon sa mga hinaing ng publiko. Kinakabahan ka na din ba? Dahil konti na lang, December 1 na at bababa na ang gamit-gamit nating mga e-bike. Meron pa akong nakita, ibebenta niya tuloy yung e-bike niya dahil sa magaganap na malawakang pagbaban. Pero totoo rin kaya yung isa pang balita, ayon mismo sa Land Transportation Office, na mas malabo pa sa sabaw na pusit na mangyari yun sa December 1. Gano'ng katotoo kaya? Tara, panoodin natin. At bilang tugon sa mga hinaing ng publiko, nais ko pong linawin, narinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez ang inyong concern. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Sa huli, iisa lang ang layunin ng LTO, hindi upang pahirapan ng publiko, kundi upang matiyak na ang ating mga kalsada ay ligtas, maayos at may malinaw na pananagutan ng bawat gumagamit nito. Kasama na ang mga gumagamit ng e-bikes, e-trikes at iba pang LEVs. Maraming salamat po at ingat po tayo sa biyahe. LTO Chief Marcos Lacanilao sa kanila pong desisyon para suspindihin ang impounding ng lahat po ng mga light electric vehicles katulad ng e-bikes at e-trikes bukas, December 1, 2025. Malaking hakbang po ito para makapaghanda po ang mga LEV users doon po sa mga ipapatupad pong mga bagong patakaran at mga umiiral na pong patakaran sa LEVs, no? Particularly sa mga e-trikes, e-bikes na gumagamit po ng atin pong mga kalsada. Na mahalaga pong mailatag sa mga susunod pong panahon ay una, yung pong pagtitiyak ng mandatory registration ng lahat po ng mga light electric vehicles na 50 kilos pataas. Ibig sabihin, talagang kailangan po silang mag-register sa atin pong LTO offices at yung pong proseso ng kanila pong registration, whether bago mang mga sasakyan ito o luma, ay kailangan na pong maging mandatory. Pangalawa, ang pagtitiyak po ng driver's licenses, no? Para sa mga gumagamit po ng LEVs na 50 kilos pataas. Ibig sabihin, hindi na po pwedeng walang lisensya po yung gumagamit po ng mga mabibigat na LEVs po natin. At pangatlo, yung pong pagkakaroon ng mga mandatory road safety seminars ng lahat po ng bumibili ng mga LEVs regardless of weight. So, ibig sabihin kahit less than 50 at more than 50 ay dapat po meron pong road safety seminar po pagka bumibili ng kanila pong mga sasakyan. Hi guys, this is Myrtle Sarasa together with Shopping Sensei. Please do subscribe to him here on YouTube.